Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Isang nakakagulat na balita ang umugong sa mundo ng politika. Inuulat na ang Korte Suprema ay nagpahayag ng mga rekomendasyon na magbitiw na si pwesto si Pangulong Kuting ng Norte Jr. dahil sa mga kontrobersyal na isyong kinakaharap nito. Ang naturang desisyon ay naglalagay kay Vice Presidente Sara Duterte sa posisyon bilang susunod na Pangulo ng ating bansa. Ayon sa mga ulat, ang Korte Suprema ay nagsagawa ng masusing pagrepaso sa mga kaso at aligasyon na kinakasangkutan ni Presidente Kuting ng Norte, kabilang na umano'y mga anomalya at iba pang mga isyong naglalagay sa kanyang pamumuno sa alanganin. Bagamat wala pang pinal na desisyon, ang panawagang magbitiw na ang Pangulo ay tila lumalakas sa hanay ng ilang sektor ng lipunan. Sa kabilang banda, nananatiling handa si VP Inday Sara Duterte na gampanan ang kanyang tungkulin sakalang ipatupad ang transisyon. Gayunpaman, patuloy na nanindigan ng kampo ni Kuting na ang mga aligasyon ay bahagi ng isang planong siraan ng kanyang administrasyon. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng pagkabigla at pagkabahala sa publiko habang maraming mamamayan ang nag-aabang sa magiging resulta ng investigasyon at sa mga susunod na akbang ng Korte Suprema. Ang paglipat ng kapangyarihan sa pinakamataas na posisyon sa bansa ay inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa direksyon ng pamahalaan at sa inaharap ng bansa. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video. At kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa mga bagong video na ating ina-upload araw-araw. At syempre mga kaibigan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel at syempre huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat. Mungkahi naman ang election watchdog ng Lente. Dapat siguro lahat ng commissioners sumama kay Chairperson Garcia sa pag-waive ng kanilang bank secrecy right. Sa parte ng COMELEC, better na mag-explain or maging proactive sila. Because at the end of the day, what will be affected is the integrity of the electoral process. Oh, so ngayon, ang tanong, kasi sabi ni George Garcia magpa-waiver daw. Alam mo kasi ang magnanakaw, di man yan ipangalan talaga sa pangalan nyo, hoy. Parang noon lang yan. Di ba? May mga krunis ba? Alam nga namang magnakaw ka, pangalan mo sa account mo yung ninakaw mo. Ang makakasagot yan yung Miro. Naga South Korea, kasi yung Miro, doon nagpapadala ng kwarta. Oh, sige nga. Tama yung sinasabi mo, Kalatchotche, krunis. Kahit baliktarin pa yung buhay ni Garcia, pero pag tiningnan mo, napaka-defensive niya ho. Ngayon, isang kumilik lang naman tinutukoy ni Kung Marcolita at ni Erice. So, pareho, medyo kaunti nga lang itong kay Erice. Kay Kung Marcolita, bilyonis Bilyonis ang halaga. At matitris daw, sabi ni Kung Marcolita. Kung sino pong nakapangalan. Ang tanong kung sa kumilik ba nakapangalan doon? Siyempre, may mga kronis na yun. Sabi ni My Thoughts on Everything, pumiyok agad. Yun na nga, bakit pumiyok? Mabilis din pumiyok ito Nung Marcolita din expose, pumiyok din siya. Pero dito rin ngayon kay Erice din, pumiyok din siya. Kasi nga, kung ikaw hindi ka naman guilty, bakit ka pipiyok? Wala akong pakialam dyan, animal. Kahit bulat-latin pa natin lahat yan. Nakapag-halataan. Sabi dapat kumilik ang pangalan yan. Kumulikta ng pira. Dapat mag-resign daw si Garcia kung kung bayaran ka, nakakaawa ka. Baby, guilty kasi kaya pumiyok agad. Kaya to guys, sana to ipagpatuloy po ito at sana makontempt itong si George Garcia. Tapos paimbestigahan. Tapos yung mga, hello Ma'am Vivian Figueroa, good evening. Bisa grabe nang nangyari sa atin. Sama na matapos ng paghirap ng bangag. Wala, mahirap yan. With God's unholy ang malaking isda sa sariling bibig. Saan ba hulihin yung isda? Di ba sa bibig? Siya naman nagsabi, di ako.
Sabi rin na, ako naman yung pinutukoy ni Marcolita, ako naman tinutukoy ni Erisi. Nagago na. Sabi ni Andres, hindi nyo nga makasuhan si Atty. Glinchong sa isiniwal at katiwalian ng Comelec George Garcia. Ito, may laglag dito si George Garcia. Kung ano din alam naman natin si George, tuta manikukak yan. Pag nagkabistuhan yan, damay-damay lahat ito. Isang grupo ito, itong The Bahamas Files, yung may utak niyan. Alam na siguro ninyo kung ano nang nasa isip ko. At yung nasa isip ninyo, alam ko na rin. Isang tao, isang pamilya ho ito. Yung gusto lang mangulimbat sa kaba ng bayan. Hello, Ma'am Eme Coroque, maayong udto. Nakakatakot kung pabayaan lang ito natin, mga Pilipino. Hahayaan lang ba natin magmaniubra ang mga tambaluslos sa Marcos admin? Di ho sana man ho itong si Kong Marcolita magtuloy-tuloy. Pati yung si Erisi. Si Erisi, dating dilawan man yan, pero ang ganda naman ng expose niya. Ang ganda naman ng isiniwalat niya, nakatagma. Pareho sa Miro. Miro yung Asia, nagkatugma ho Yung, I think 18 billion ba yung ilang billion yung kontrata sa Miro. Hello, Bel Mabi, dyan sa Riyadh, maayong unto mga taga Davao. Sana walang umurong yung Yagbuls. Kasi pag umurong yung Yagbuls, wala na laglag. At sana, sino ba ang politiko na kailangan natin ngayon para hubaran lahat ng maskarayang mga yan? Sino ba yung leader? Alam nyo, ang tanging pag-asa talaga ngayon, si Vice President Inday Sara Duterte. Ang mga Duterte talaga. Wala na, bagsak ng ating bansa. Isipin mo, yung bilyonis na yan, kung napunta talaga sa kaba ng bayan, sa mga Pilipino, makatulong sa ekonomiya. Kung mapunta lang dun sa isang account, isang tao, yung isang tao lang makikinabang. O si luwa ng mata ni Garcia. Ngayon, ang ano nito, kung biglang tanggalin to si Garcia tapos gawa ng kasalanan, magurgur ba? Putsa. Kunyari ako ganito. Kunyari lang ha. Kunyari ako George Garcia. Wala akong kinalaman sa mga yan. Tapos may alam ako kung sinong may kinalaman dyan. Unahan ko na. Naglaga na. Naglaga na talaga. Kasi ang hirap naman may mananalo sa eleksyon. Sila pa rin. Panigurado yung Miro. Alam na ng Miro kung sinong mananalo sa 2025 senatorial election. Baka nga sa 2028 alam na rin Kasi nakakontrata na bayad na yan Diba? Bayad na ba yan? Kung mananalo yung mga bangag. Sabi Ma'am Bibian Figueroa, paano tayo makakasiguro na malinis ang eleksyon 2025? Di ba natin magagawa ng paraan yung Commissioner Garcia? Nawala si Bautista pero yung pumalit nga din. Alam nyo yung problema naman kasi nasa ulo talaga. Nasa ulo. Kung ang ulo talaga may tupak na lahat. Kung yung ulo talaga kurakot na talaga lahat, may diferensya talaga yung ulo, guys. Yan ang problema. Yung mga dahon-dahon dyan, mga sanga-sanga, masupil man yan. Pag nasupil yung puno, yung ulo, parang kahoy lang yan. Para maputol mo na lahat ng sanga, putulin mo na yung pinakapuno para tapos ang problema. Ito na yung Marcos admin. Ito yung gobyerno na ngayon. Ang panalo dito, mga kawatan. Ang talo dito, mga ordinaryong Pilipino, tayong lahat.
Koroke, nandyan pala sa Pinas si Tipe. Nandito, oh. Binisto si Da Junior. Sana magtuloy-tuloy, oh. Magtuloy-tuloy, sabi ni Nax Avalidor. Na-mention ito ni Atty. Glenn Chong sa vlog ni Maharlika. Nang source daw ni Kong Marcolita ay possible smart magic. Nilaglag nila si Garcia dahil pinalitan nila ang smart magic. Posible doon. Posible rin. Sabi ni Liz, nuts, putulin na ang puno kasama ang ugat. O, kailangan ugat talaga kasi puno tapos ugat. Lagyan ng asin. Lagyan ng asin yung puno. Alam niyo ba yung puno? Mamamatayan pag nilagyan ng asin. Eh, kung mga aswang sila sa Malacanang, patay sila sa asin. Sabi ni Celso, manual dapat ang eleksyon kasi mahirap na. Pwede naman kasi manual. Kaso nga lang, pag manual, dapat huwag na i-travel yung baluta. Pag bilang dun tarak na kailangan may witness. Ewan ko ba? Balik na lang natin si Tatay Digong, animal. Hirap ng bayan ngayon eh. Parang ang dami na talagang problema. Hindi, parang ang dami na talagang problema. Problemado na lahat ng maraming Pilipino. Kaya nga ako dito sa Bisdak Pilipinas, after natin mag-topic ng mga issue sa lipunan, sa dulo talaga, pinapatawa ko kayo, promise. Kagaya ito. Kagaya ito. Halimbawa. Hindi naman masyadong pampatawa. Gawin agad yung bagong suna. Amelia, parang dito sa France, manual bisdak mismo doon sa school bilangan. Ganun dapat talaga. Sabi rin Ma'am Emelita Bryant, dito sa Australia, bilangan may bantay. Ganun naman dapat talaga, pala walang dayaan. Rodante, manual, bilangan para sigurado na soldier, bantay. Oh, mga sundalo. Mas okay pa nga yung una kasi nung panahon noon, matagal pero legit yung nananalo. Pag may madayaan, nagkabistuhan. Madaling mabisto kung may dayaan. Ito kasi high-tech eh. Merasol Limbo, Bisdak, may nakita ko sa lapid bayad ng 1 billion daw sa Comelec. 1 billion nga yung sa offshore account yun, sinasabi ni Kong Marcolita. Ibalik na natin si Tatay Digong, mawalis ang mga magnanakaw. Sabi ni Pami, seryosohin nyo yung mga live nyo, tawa ng tawa. Putang ina, mamatay tayo sa pagseryoso, sa ICU tayo niyan. Tawa-tawa daw pala sa lugar. May lugar naman, dito ako sa lugar ko eh. Mahirap sir, magseryoso sir, baka takihin tayo sa puso sir. Sa ICU yun seryoso sir. Ano lang tayo, chill lang. Ay, mamamatay kayo dyan, saka ka seryoso, bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi ko kasalanan yan. Chill lang, kasi seryoso ang buhay natin. Puta ka na, magsiseryo, mamatay ka dyan, bahala ka. Kasi di ko kasalanan yan. Sabi ni Hampas Lupa dyan sa Pinas, bilangan ang nangyayari noon. Sinunog ang school, lalo na sa impluwensya ng lugar. Lalo na sikat pa mga CPP-NP noon. Ngayon, madali lang naman kasi may mga cellphone naman ngayon eh. Mga cellphone. Okay na ngayon mag-manual account kasi may cellphone habang naka-live ka, tinatravel yung mga pag hinaharang, check agad. Sa mga bagong salta na mga bangag, no? Sa dulo talaga, tumatawa lang ho kami. Tapos naman kasi yung topic natin, tatawa kami sa dulo para makarelease yung stress. Sabi ni Helen, Kabistak, hindi aswang, mighty pa ito na ang ulo. Abot langit na pero we have God Almighty. Mga sungay na nga, mga demonyo na nga sila eh. Pag yan, tinawag yan ng kunin yan yung punta sila, mawala yung buhay nila, di man tanggapin yan sa impyerno. Pag kumatok doon sa pintuan ni Lucy, tok, tok, tok. Sino yan? Pag sabi, si Da Junior. Sabi na ni Lucy, Lucifer ba? Hala, si Da Junior. Hala, kumatok. Ay,
di magdalawang isip si Lucifer ko, ano dyan, magbukas. Pag binuksan ko to, agawan ako ng trono. Ay, hindi matanggap yan si Dayonyor kay Lucy. Bagsakan lang ng pinto ng Lucifer yan. Ay, sabi ni Lucifer, Nyor! Nyor! Doon ka lang ng Nyor kay San Pedro, Nyor. Sabi ni Dayonyor, ay, ganun ba, Lucy? Wala ba pangalan ko sa listahan sa impyerno? Wala man, Nyor. Kahit nandun. Wala man, Nyor, yung pangalan mo dito. Baka namali ka ng pinto, Nyor, sa kabila, kay San Pedro ka. Tapos patuwa yan si Dayonyor, yihi! Yihi! Wala ako kay Lucy! Pala, tinakwel, no? Kakato kay San Pedro. Tok, tok, tok! Sabi ni San Pedro, sino yan? Sabi ni Dayonyor, San Pedro! Ako ito, si Dayonyor! Hala, Ginoo, si Dayonyor. Nyor! Naligaw ka ng pinto, Nyor! Nyor, oh, wala mong pangalan Dayonyor dito, Presidente? Wala man, Nyor. Nyor! Yung pangalan mo, Nyor, nasa kabilang pinto, yung may apoy doon. Diretso ka lang, Nyor. Kaliwa ka, Nyor. Makita mo sa kaliwa, maraming apoy doon, Nyor. Kita mo yun, Nyor? Mga tao doon, Nyor, umaapoy. Sam, sabi ni Dayonyor, saan bahay yan, San Pedro? Kay Lucy. Sabi rin ni Dayonyor, San Pedro, doon ako galing kay Lucy. Sabi ni Lucy, wala daw ang pangalan ko doon. Nandito daw sa pangalan, nasa listahan mo daw, San Pedro. Di, Nyor, oh. Balik-balik man ako, Nyor. Wala ka mang pangalan, Nyor. Nyor, niloko ka ni Lucy, Nyor. Sabi ni Dayon, animal talaga tong si Lucy. O demonyo talaga to. Bakit sabi niya wala ako dun? Gusto ko nang mamahinga. Kaya ang resulta, wala, nasa gitna. Itinakwil sa impyerno, itinakwil kay San Pedro, o saan pupunta? Bebe J, maraming salamat po sa inyong pakulay. Sige nga, tanong ko sa inyo, saan pupunta si Dayonyor? Tinanggihan. Tinanggihan sa langit. Tinanggihan sa impyerno. O saan? Balik sa Pilipinas. Tanggapin nyo. Wag naman sana. Pag lumisa na, diretso na. Wag nang bumalik, animal. Sabi ni Das Ventura, sa kawalan magpunta. Uy, ayaw daw nila tanggapin. Sa purgatorio o sa Hawaii? Padala nyo na sa Ilocos para maging masaya mga taga Ilocos Norte. Ang tanong, tanggapin ba mga taga Ilocos yan? Ayun daw. Sa ulap na lang daw. Sa alapaap na lang ho. Libre pulburon man doon. Mamimilit na, Brian. Isarado natin lahat ng pinto, Kanyor. Ang problema, lahat pintuan eh. Sabi ni Solitary Life, oh, taga Norte ako, rejected din. Sa Samar na lang, sa Samar. Nandun man, nanay niya, sa taga Samar man. Ay, taga Samar, maayong hapon, Jimares. Tanggap ninyo si Dayonyor sa Samar? Tanggapin nyo, hoy.
mga waray upay, tanggap nyo si Dayon nyo dyan sa Samar. Tanggapin nyo dyan, ha? Tanggap nyo. Ay, si GGR, waray man? Waray upay man daw? Hindi! Ay, di sakro, tagalite ako. Isarado ko lahat. Kawawa naman. Ay, doon na lang sa Quezon Province. Kay Suarez. Mga Quezon Province, tanggap nyo? Dayon nyo dyan?